Walang pinaplano ang PNP na patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos. Yan na ang sinisiguro ni Acting PNP Chief Jose Melencio Nartates. Nasa frontline ng balitang yan, si Carrie Cator. Humarap sa media kanina si Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates. Tinanong siya kung merong mga aktibo at retiradong miyembro ng kapulisan at militar na humihikayat sa kanyang patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos. Sa akin, wala pa namang kumakausap as well as my staff as well as the commanders and even the regional directors. Pagka meron, and then maybe pwede ko silang kausapin not to do it. Binigyang diin ni Nartates na malaki ang lamang ni Pangulong Marcos noong 2022 elections kaya wala raw siyang nakikitang batayan para mag-aklas laban sa presidente. Siya na mismo ang nagsabi to put a stop of corruption, especially flooding that caused the flooding here in Metro Manila and nearby provinces. And even sa lahat, I don't see any basis para patalsikin. Dahil dyan, hindi raw kailangan ng loyalty check sa hanay ng mga pulis. Mananatili raw na tapat sa paglilingkod at serbisyo ang PNP. Actually, the loyalty check with or without orders for loyalty check, ginagawa natin yan. Kaya nga sinasabi natin the state of morale of the Philippine National Police is relatively high. Kung sakali namang magkaroon ulit ng malawakang kilos protesta sa Nobyembre, nakahanda na raw ang kapulisan. The Philippine National Police is ready, especially that we are rationalizing and or improving our template in this kind of activity to secure. Okay, we're gonna deploy, use our resources at tutulungan natin ang ating mga unit. Bago pa man ang mga rally noong September 21, kinausap umano ng mga retiradong sundalo si AFP Chief General Romeo Browner para bawiin ang suporta kay Pangulong Marcos. Ayon daw sa mga retired military officer, may ibang mas karapat-dapat na maging presidente, pero hindi nila tinukoy kung sino. Maaring through a coup d'etat as written, a military junta, in order to come up with a reset for the entire Philippine society, or withdrawal of support. Mismong si Browner daw ang umayaw rito. Pinaalam niya rin daw sa Pangulo ang pinaplanong kudeta ng iilan. Ang sabi raw ni PBBM, malaki ang tiwala niya sa AFP. Itinanggi rin ni Browner ang mga ulat na nagplano sila ni Defense Secretary Gibo Teodoro ng kudeta. I did not plan a coup d'etat with the Secretary of National Defense, directed by the CIA. No? So, in other words, there is no truth to that report. Nauna na ring itinanggi yan ni Teodoro. Nitong nakaraang linggo, sinabi rin ni Interior Secretary John Vic Remulla na chismis lang ang kudeta. I've not received any intelligence briefing to that effect. It's just rumors. I don't think it will happen. Pati ang Malacanang, sinabi ng buo ang tiwala ni PBBM sa mga sundalo na mananatili silang tapat sa konstitusyon. Nirerespeto naman daw ng Pangulo ang galit hindi lang ng militar, kundi lahat ng Pilipino pagdating sa issue ng korupsyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.